Actually, ang lawak niya. Ito, walang tao. Nakakatawa. Mag-picture nga tayo dito. Napansin ko, uso sa kanila yung ganyan damit. Oh. Super daming ganyan. Kas, narating na rin natin itong Tashkent TV Tower. Ngayon guys, sa inyong mga screen, nakikita nyo ang Tashkent City. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po dito sa vlog na to tayo ay mag-e-explore ng Tashkent, Uzbekistan and we will ride the public transportation nila ngayon and kasi dito sa Uzbekistan, specifically dito sa Tashkent, sikat na sikat po ang mga trains, okay? I mean yung mismong station ng trains and yon at least ngayon makikita na natin siya personally and I am sure na siguro medyo mahaba-haba tong vlog na to kasi lahat po talaga pagsasama-samahin na natin dito sa vlog na to para talagang full experience, okay? So ngayon dito tayo sa Hotel Uzbekistan, yung labas ng ating hotel and lumakad lang tayo doon sa harap kasi doon lang yung mismong Amir Timur Square and after that, sumakay na tayo sa train and let's go na sa mga katabing lugar. Okay, so let's start exploring this area and ngayon, syempre magsimula na tayo dito sa Hotel Uzbekistan since dito din naman tayo naka-check-in. Ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo na ito pong mismong building na to and nakikita nyo din sa mismong architecture. Ito po ay panahon pa noong Soviet era. Itong mismong building na to ay super iconic dito sa Tashkent. Kumbaga, ayan, yung mismong design po na yan ay mix siya ng Soviet modernist architecture and of course, merong Uzbek patterns. Tapos ito, hindi nyo ito makikita online, pero alam nyo ba na dito po, itong mga watawat na to, ay noon, meron diyang nakasabit o meron diyang nakatayong Israel flag. Pero dahil sa mga issues ngayon, itong mismong area na to ng Hotel Uzbekistan ay wala na pong Israel flag na nakalagay dyan, which is, hindi ko alam kung ano yung pinalit nila or something, pero wala na. Dati meron. Kasi 'di ba alam naman po natin na ito pong mismo Uzbekistan ay talagang ano po siya, majority po dito ay Muslim people. If ever kung gusto niyo makita yung laman niyan, is panoorin niyo na lang po yung previous vlog ko. Ito yung first vlog na napanood niyo sa akin. And alam niyo ba, hindi ko na video sila nanay, tapos isang buong pamilya sila and nanood sila dito ng qualifying match ng football. So nanalo ang Pilipinas dito at maglalaro doon sa mismong Pilipinas sa darating na World Championship o World Cup something. Ganyan. Hindi ko sila na videohan kasi hindi naman tayo nakahingi ng permission. Pero ang babait nila. So sila yung first Filipino people na na-meet ko sa buong Central Asia. Yung hotel natin na to guys, mayroon itong over 300 rooms and 17 floors. Pero sa mismo elevator, ang makikita nyo lang ay hanggang 16. So tayo pang 15th floor tayo. And alam nyo, additional fun fact, hindi ko i-sugarcoat. Hindi ko po i-sugarcoat at hindi ko kayo lolokohin. Pero dito po sa mismo hotel na to, medyo natakot ako, nakaramdam ako ng takot at some point kasi super luma niya talaga. Ganung level. So if ever, kung mahilig kayo sa mga ganung klaseng ganap, kung gusto niyo mga challenging ganaps, is mag-check-in kayo dito like me. Yun kasi gusto ko eh. Kasi I mean, gusto ko kasi sa part ngayon, di ba nga kasi yung Hotel Uzbekistan is talagang isa siyang iconic na lugar dito. And gusto ko ma-challenge. Kaya nag-check-in ako dyan. Kasi yung Hotel Kazakhstan, hindi ko siya na-book. Which is gusto ko din sana dun sa Hotel Kazakhstan. Pero hindi ko na-book. Kaya dito ako sa Hotel Uzbekistan. Maglakad na tayo papunta dito sa Amir Timur Square. Sabi ng Uzbekistan, ang nakikita nyo ngayon ay ang Palace of International Forums. And behind me, ang Amir Timur Square. And palapit na tayo sa kanya. And also gusto ko lang i-share sa inyo na ito pong mismong lugar na to, ginawa ito noong 1882. Tapos hindi talaga ito yung pangalan niya noon. Pero alam nyo ba, multiple times siyang nirename. I mean, binago-bago yung name niya hanggang noong 1994. Ito na, naging Amir Timur na officially. Amir Timur guys, and alam nyo yung mga nagpipicture dyan, pero gusto ko lang i-share sa inyo na sa Amir Timur po, isa po siya sa pinakakilala, one of the most powerful military leaders noon, and kaya siya kilala ay dahil gusto niya ma-restore yung greatness, yung power ng Mongol Empire. And meron ditong info na nakalagay na ito palang Amir Timur monument na to. Hindi ko na-research itong part na to, ginawa to noong 1993 guys, and also ang nag-initiate nito ang first president of the Republic of Uzbekistan na si Islam Karimov. Tapos aside from Amir Timur na name, alam nyo ba, kilala din si Amir Timur sa Tamerlane na bansag. Kapag dinire-diretso nyo itong monument, makikita nyo itong Broadway Alley or Salegock Street. Kung titignan nyo, ang crowded niya and parang napakadaming kainan dun sa loob. Ngayon, silipin natin saglit. Dito sa mismo street na to, isa siyang hilera na may mga tindahan and karamihan mga soft drinks, popcorn, gamot, tubig, ganun. Mayroon ding burger. Ganyan, meron pasalubungan dito na part. So, meron dito mga Uzbekistan stuff and ngayon bumili na tayo para hindi na natin makalimutan. Parang maganda to. Ito na, parang gusto ko yan.
Bumili tayong dalawa ulit. 35,000 som daw. So, 50,000 in total yung babayaran natin. 45,000 som daw pagka dalawa. O, di ba naka-discount tayo? Okay, ito ang ating bibilin. 45,000. Net. Ito yun yung may evil eye na naman, di ba? Kaya lang masyado namang mabigat at malaki. Wala bang maliit? You have a evil eye keychain? Keychain evil eye? Like evil, like that? But this one, no? So medyo malayo na yung nalakad natin. And puro mga pasalubungan area dito pala. Mga bilihan ng magnets, ganyan. So pwede dito kayo bumili. Alam niyo, naghahanap talaga ako ng evil eye, guys. Talagang trip ko yun to contra the bad energy. And guys, sa mga pasalubungan, may mga coffee shops dito. May mga nagbebenta ng painting. Ayun na. Actually, ang lawak niya. Like literally. Hanggang ngayon hindi pa tayo nagla-lunch. Ang kinain lang natin breakfast. Though, mga 7 o'clock tayo kasi nag-breakfast, tapos nag-rest tayo saglit. And it's already 1 o 3 p.m. Kaya lang parang iniisip ko puro burger at ano kasi dito puro burger. Ganon. Tapos puro mga tea, ganyan. Like yung tea na parang tsaan nila, na parang may halong kape, ganon. So, maghanap tayo ng ibang kakainan. Gusto ko yung Uzbek food. Ngayon, sasakay tayo ng train station, guys. At pupunta tayo ngayon sa Mustaqilik, Maidoni. Tignan nyo, ginugoogle natin yung Tashkent Metro Map. Ayaw pa mag-load, pero kanina nakita ko na yan eh. Hina yung data natin, nakaka-stress. Nasakay sa Amir Timur Siyoboni Station. At ito yung pababa niya, guys. And ayan, andito tayo ngayon sa Amir Timur Hiyoboni. Ba't Hiyoboni dito, Siyoboni dun? So, punta tayo sa kabila lang. So, one stop lang. Mustaqilik, Maidoni. So, share ko nga pala sa inyo. Dito nga pala sa train nila, pwede natin gamitin yung Gcash natin. Ang kailangan nyo lang ay Gcash card. So, ito, limited edition kasi itong sa akin. So, kahit normal na Gcash card, pwede. Yan, let's go in. Enter. Okay, so tap lang natin yan. Tanan! Okay. Natin mamaya sa Gcash kung magkano yung mababawas. So, tignan nyo lang yung sign. Meron naman mga sign na ganyan. So, dito tayo sa left side. Ganda ng train line nila, yo. Grabe, guys. Tignan nyo, ang ganda ng station nila, yo. Wow. Parang ano siya, parang simbahan. Dingding, tapos yung mismong kesame or yung mismong ceiling. Ang ganda, oh. May mga ugat pa. Ay, hindi ako makapaniwala, guys. Nag-bill na sa akin yung mismong Gcash. Alam niyo kung magkano lang yung isang way? Ano lang, 7.78 pesos. So, ilalagay ko dito yung screenshot sa mismong screen. Hindi siya yung tap in, tap out. Diba usually sa mga ibang bansa, magta-tap ka pagka sasakay ka, tapos magta-tap ka ulit kapag kaalis ka na. Dito hindi. Isang tap lang, papunta lang. Sabihin, kahit sa ang way, 7 pesos lang. Yung mismong Mustaqilik Square. So, wala kayo guys makikita dito. Talagang square lang siya. Pero, kasi gusto ko din kayong dalhin para at least, diba, makita nyo kung ano yung mga notable places dito sa mismong Tashkent. Ito na yung mismong Mustaqilik Square, Independence Square. Alam nyo ba, itong pinuntahan natin ito yung largest square in Uzbekistan. So, ang laki niya talaga. Kumbaga, doon sa Kazakhstan, diba nagpunta tayong First President Park, yun yung malaki. Dito ito. And I'm sure, meron dyang water kasi parang fountain to. Kaya lang, baka off-season talaga ipunta natin dito sa Central Asia, no? Almaty, okay eh. Pero yung Tajikistan, tapos itong Uzbekistan, may mga ganyang klaseng tawag doon, yung mga pa-fountain na walang laman. Ito na naman po tayo sa mga park square moments. I mean, park saka square moments. Nagets niyo ba ako? Kasi pagka ganito talaga, gusto ko talaga munang umuupo, mag-inhale, exhale. Tapos ang tahimik dito. Tingnan yung camera, tatalikod ko. Oh, di ba? Ang tahimik! So gusto ko lang i-share sa inyo na itong lugar po na to, ito, famous na famous to sa mga national ganaps nila. Kunyari, meron silang Independence Day, ganyan. Meron mga holiday na talagang kailangan ng events na connected dito sa Uzbekistan o sa government nila. Dito po yung ginaganap. Ito yung nabasa ko na Arc of Good and Noble Aspirations. Oh, ang laki niya ha. Tapos guys, ayan oh, wait, bawal tumuro. Yan. Yan yung pinaka-famous na ano dito na globe na kung saan merong mapa ng Uzbekistan doon sa loob. Kaya lang kasi tignan nyo sarado. I mean, wait, nakikita nyo ba? Ayan po yung mismong gate. I mean, harang. Ito, walang tao, nakakatawa. Mag-picture nga tayo dito. Yun ang picture. Grabe naman dito yung dinadaanan ko. Tignan nyo guys. Walang katao-tao. Ako lang mag-isa. Buti na Uzbekistan to safe. Okay, so sumakay tayo dito sa station na to. Yung Pakstakor. I don't know the right pronunciation. And ngayon lumipat tayo sa Alisher Navoy. So andito lang ngayon tayo sa Alisher Navoy station. And napakaganda guys. So like literally, ito din yung mga nakikita ko sa vlogs. And punta na tayo ng Chorsu. Wait na natin yung train natin. And again, 7.78 pesos lang. Yung pamasahe. Ayan! Hello train! Dito na ngayon tayo sa Chorsu Station.
Hindi ako makapag-vlog ng maayos guys kasi syempre ang tatahimik kasi ng mga tao dito, tapos alam niyo yung feeling na parang natatakot ako mag-vlog dun sa mismong mga public transportation sign. So ilalagay ko na lang naman yung mismong mga information sa mismong screen kung ano yung mga sasakyan nyo, kung ilang stop, ganyan, para aware kayo. Andito na tayo ngayon sa labas. So behind me, makikita nyo dyan yung mismong Chorzo Bazaar. So yung Chorzo Bazaar guys, isa yan sa pinaka-old at pinaka-iconic na marketplace dito sa Tashkent. So papakita ko sa inyo yung mga binebenta nila dito. If ever, kapag ka pupunta kayo dito, kung gusto nyo sa mga ganitong klaseng market, is pwede kayo mag-drop by. Kasi sikat to, and isa to sa mga tourist attractions dito sa Tashkent mismo. Na, ay, malamig, na laging nakaano online. Grabe yung hangin galing sa plane, no? Napakalakas. Ito yung mga binebenta dito. Yung parang sa Green Bazaar lang. Ayan. Philippines. Philippines. Yeah. Ayan. Akala nila guys, Korean lang. Wow. Hey, Gojumpyo. Ano man Gojumpyo? Halo kita. Sa Chorzo Bazaar, sikat dito yung Blue Dome. Papakita ko din sa inyo ngayon. Ayun yung Blue Dome, oh. Nakikita nyo ba? Ayun siya. Punta tayo doon. Yung raisins, oh. Salem. Tulad dun sa Green Bazaar, i-montage ko na lang yung mga ibang places para makita nyo. May sila binibenta. Hello, Salem. Salem. And what is this? Cheese ball. Ah, cheese ball. How much? How much? What is that? One. Sorry? Is that 3? 3? 3. Calculate natin guys. Oh, 30. Ang mura naman. Nakita ko to guys. Sige, bumili na tayo. Actually, hindi ko din maintindihan kung anong sinasabi ni ate. Okay ate, saka mabait siya. Lagi siya nakangiti. Kasi binili natin. And actually, 3,000 som yan. Di ba ang mura? Sa dito yung ano. So, dito yung merong dome. Dito ngayon tayo sa parang kainan section nila. Eh, para gusto kong kumain ng local food. Tara, try natin. 15? Okay, wait. 15. Wait a minute. 15,000 guys. Check natin kung magkano. Bawat isang kebab. How much is this? 30,000? Okay. 1 and 2. 2. Chicken, ano? What? Chicken one. 1 chicken and 1... 1 chicken, 1 lamb. Okay, okay. Okay, sit down. And that You one? want? You have rice? One? Yeah, one. Okay, sit Okay. down. You have rice? Rice? Okay. 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 Okay, guys. Mukhang mura naman. Try natin. At least titikman natin yung mga local food, di ba? Puro local yung mga kumakain dito. And hindi ko din alam kung magkano total nun. Umupo na lang ako bigla. Tingnan nyo, para sure, maghanda na tayo dito ng may translation. Do you have water or soda? Nyo guys, yung food natin. May chicken dito, tapos merong bread. Hindi kami nagkaintindihan. Sabi ko rice, pero bread yung binigay sa akin. Pero okay lang. Ayan. Tapos ito mukhang masarap siya, oh. Kaya lang iniintay ko pa yung kebab. Ang mura talaga dito. Bumili ako ng dalawang kebab. Like isang chicken, tapos isang lamb. Diba? 15,000 na som each yun. Lalagay ko dito conversion. Isa. Tapos may chai din. Sana naman walang 500 piso to, no? Okay, so tikman na po natin. Ayan. Kakat ko na yung mukha ko para kakain na natin to. Mainit siya. Lahat pizza. Yung crust ng pizza, I mean yung pinapay. Ito, ganun ang palilasa nito. Sana pala pinabuo ko na, pero okay lang. Baka mas muna paghapon. Grabe, manok nila napakalambot eh. Tignan nyo. Sana di maanghang. Pero mukhang maanghang eh. Ay, ang sarap. Medyo maalat. Pero masarap guys. 10 out of 10. Ang sarap. Thank you. Ito, kebab. Dami naman natin pagkain. Nabigla kasi ako eh. Nung tinatanong ako doon, salita ng salita. So ako nagsasalita din ako, sabi ko, okay. Pero manok lang naman to, tapos itong tinapay lang naman. Tsaka hindi pa naman tayo, alam nyo ba kanina? Hindi ako nakatulog na maayos sa hotel natin actually. Kasi nag-edit ako kagabi, tapos nung kinagabihan, alala, parang feeling ko something ganun-ganun lang yung napipil ko. Gets nyo na ako. Kasi mga aluba nga ng hotel natin. Pero choice ko din yun. And yun, ang nangyari, yung dun sa breakfast time, ay konti lang na nakain ko. So parang ito yung parang full meal natin today. Kaya lang mamaya, kakain pa din tayo sa Tashkent TV Tower kasi ito lang yung day natin. Doon kasi sa Tashkent TV Tower, meron dong parang mga kinakainan natin sa mga ibang tower, yung revolving. Though hindi ko alam kung revolving doon. Tikman natin to. Videoan ko lang. Kainin natin. Ayoko kainin sa mismo. I think ito yung lamb. Oh my god, ang sarap. Ang sarap. Lasa siyang patty. 15,000 som each. Itong chicken, 30,000.
Ang sarap. Ang sarap, guys. 10 out of 10. Sa Charles Bazaar, bumili kayo. Ang sarap. Promise. Alam niyo naman kapag sinasabi kung masarap o hindi masarap. Hindi naman tikman natin yung chicken. Ito. Oh my God, ang sarap. Ito. Ang sarap. Ngayon ako nakatikim ng ganitong kasarap na ano. Mas masarap siya kumpara sa barbecue natin, guys. Ang sarap. Okay, tama na. Paulit-ulit na ako. Again, lahat ng kinain ko dito, 10 out of 10. Pero itong manok, parang sa akin, 9 out of 10. Pero ito, 10 out of 10. Lahat to, both. Kung pwede sa sobra, good ako eh. Ipapakita ko sa inyo yung food na kinain ko. O, ubos na po. So, kung ipakita sa inyo na naubos natin yung food natin at hindi tayo nagtira. And also, nagustuhan ko yung Uzbek food. Nakakatuwa. Lalo na yung kebab na dalawa. Tapos yung mismo manok. Yung manok niya, may something na herbs. Yung lasa, ganyan. Pero masarap pa din. Magbayad na po tayo. Yan guys, binili natin tong lamb. Tapos chicken. So, 15,000 na somya. Napakasarap guys. Say hi to the Philippines. Philippines, okay, Philippines. Pacquiao. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Boxing. Rockmet. Okay, so back na ako ulit sa pagtutour sa inyo dito sa Chorsu Bazaar. Napansin ko uso sa kanila yung ganyan damit. Oh. Super daming ganyan. Wait ng mga tao dito guys. Uy! Gulat ako. Ang laki ng Chorsu Bazaar ha. Super. Yung kito, ang daming spices sa isang parang plate. Tsura ng taas. It's giving spices. Pag-vlog ba ako dun? Ito guys. Ay, ang cute oh. Mga tomato. Ang cute, ang liliit. Diba? Meron din ditong fruits if gusto nyo. Ang ganda ng apple, oh. Green apple. Ito. Ito tuloy guys, bumili ng ano dito, ng strawberry. Grapes, oh. Or hindi pwede din grapes, no? Ito kayong grapes na to kasi syempre kakaiba siya. So, ang laki ng strawberry, oh. How much? Diba guys, yung 451, kalahating kilo. Mura ba yun? Pero ang lalaki niya. Ang gaganda pa. Hindi siya panot, ganun. Beautiful. Beautiful. Yeah. Rockmet. Sweet. Kaya binigyan pa tayo ng pre-taste. Para kasing sa akin, itong mismong strawberry natin, baon natin ito hanggang sa Marcan. Good! Ang tamis! Ang tamis! Ay, ang sarap guys sa strawberry. My God, ang sarap talaga. Walang halong joke, walang halong sugar coats. Ngayon, di ba sabi ko nga sa inyo, ngayon 2025, plano ko talagang baguhin yung mga pagkaing habit ko. Like, ito, ganito bibilin ko. Kasi dati, di ba, noong 2024, kaya pagka napagtripan ko mag-french fries, ganyan. Kumbaga, ano tayo, baby steps. Kahit mahal siya, pero for healthy reasons, let's go, diba? Ayan, andito tayo ngayon sa famous dome. Mga meat dito. May cheese, guys, oh. Yung parang binili natin kanina. Hello. Ayan natin ganyan. It's giving cheese. Cheese ba yun? O yogurt? Hindi mga ready to eat na food here. Gulay-gulay, oh. Uy, pickles! Favorite ko yan! Kaya may strawberry na tayo, di na natin mauubos. Ang bango dito, like literally. Talaga ta, guys. Exploration vlog lang talaga, pero di tayo bibili. Pickles, oh. Wow. Philippines. Philippines, yeah. Yeah. Salem. Naikot na natin guys. Umikot tayo na umikot. Off-cam lang natin ginawa pero umikot-ikot na tayo. Nakita ko nakalagay sa plov. Ayan guys. Ganyan yun. Yung sa pilaf na kinain natin nung unang food natin dito sa Uzbekistan. Ito may mga meat. Paalis na tayo dito sa Chorsu. And ngayon gusto ko lang i-share sa inyo. Since kanina puro mga tinitinda lang dito pinakita ko sa inyo. Yung Chorsu po, ang ibig sabihin po nun ay crossroads. Pero hindi in Uzbek, kundi in Persian. Tapos itong mismong Chorsu guys, malaki guys yung part niya sa mismong Silk Road Trade Network ng bansang to. So yung mismong Silk Road, i-explain ko yun pag nasa Samarkand na tayo. Tayo sa Chorsu Station. Pupunta naman tayo guys sa Tashkent TV Tower. Okay guys, so andito na ngayon tayo sa labas. And yan yung nilabasan nating exit sa Bodomzor. Yung mismong train station kasi na to, dito malapit yung Tashkent TV Tower. Para aware din kayo kung ano yung sinakyan ko, ilalagay ko dito sa screen from there mismo sa pinuntahan natin. Picture nung lalabasan nyo if ever. Maliwalas, meron dyan mga establishments, meron ditong daanan. Kaya lang dito medyo crowded kumpara sa mga napupuntahan natin. Or maybe I think kasi 4:32 PM na, baka rush hour. Tashkent Land sarado. And mostly dahil kasi kapag ka Monday, sarado guys eh. Nyo ba, dapat pupunta ako sa museum. Meron kasi mga iba't ibang museums dito. Meron pang history, meron pang arts, ganyan. Tapos meron yung mga naano sa political repression. Kaya lang guys, sarado silang lahat. Yung isa temporary close, yung dalawa is sarado po tuwing Lunes. Sakto, Lunes tayo nandito at yun lang yung free day natin. Kaya if ever kung pupunta kayo dito at kung mahilig kayo sa museum, ilalagay ko dito sa mismong text, sa mismong screen yung text kung ano yung mga name na yun at puntahan nyo na lang. Yun yung mga gusto ko sinasakyan eh. Yung tipong nakasabit lang tapos mabagal. Kas, narating na rin natin tong Tashkent TV Tower. Iba yung shape niya guys. Hindi siya yung parang Ensol Tower vibes, ganun. Hindi. Parang yung mataba sa kanya nandun sa gitna. Oh. Kikita nyo, ayun oh. And dito meron namang
Parang aqua park. Parang swimming-swimmingan. Pero ba't ganun nakasarado guys dito talaga? Baka dahil Lunes. Puro yan ang Lunes. And alam nyo, meron nag-comment sa atin sa post natin sa Kazakhstan na parang wala daw tao. Mas walang tao po sa Tajikistan. Dito po medyo may tao-tao na din sa Uzbekistan. So, yun. Gusto ko na-share. Akala ko guys, malapit lang doon sa MRT station or sa train station tong mismong Tashkent na to. Ang layo na nalalakad ko, malayo pa din. Ayun no, naglalakad na ako sa gilid ng kalsada. Dito sa highway. Nakakatawa yung water nila oh. Malinis guys. May color. Okay, andito na ngayon tayo sa Tashkent TV Tower. And tignan nyo, meron dito mga sample na towers oh. And ito, Tokyo Tower. Napuntahan na natin yan. Ito, tower sa Tianjin, China. Hindi pa natin napupuntahan yan. Ito, sa Moscow, Russia. Hindi pa din. Ito sa Toronto, Canada. Hindi pa din. Yung Eiffel Tower, napuntahan na natin yan recently. Ito, Chinese Television Tower ng Beijing, China. Hindi pa din. Ito, napuntahan na natin to. KL Tower. Kuala Lumpur, Malaysia. Tapos ito, Chicago, USA. Ano pa yan? Hindi pa natin napupuntahan kasi di pa tayo nakakarating sa US. May time, oh. Merong business hours, tapos yung meron sa restaurant. And ngayon, Monday, 14:00 yung pag-open at yung pagsara naman, 20:00. So, bukas pa ngayon. Unlimited dyan sa restaurant. Try natin pumasok. Baka pwede naman kahit ano tayo. Kahit parang milk tea, ganun. Or kahit anong tea. Hello, is the restaurant open? Yes, open. How much? 60,000 person. Okay, thank you. Rakmet. Addition. Dito daw magbabayad. Ito. Papasok na tayo. Na tayo doon sa mismong tower. And also, share ko lang sa inyo, 50,000 som po ang entrance dito. Sabi yung vibes dito sa Uzbekistan, it's giving ganito talaga, no? Parang mga dikit-dikit na tiles, ganyan. Ganda. Hi! Okay, andito na ngayon tayo sa 6th floor. Observation deck daw to. Yan nga, ganda. Paikot siya. Hello! Ngayon guys, sa inyong mga screen, nakikita nyo ang Tashkent City. Meron din ditong bilihan ng pagkain if ever magugutom kayo. Though sa 8th floor yung pinaka-restaurant kasi. Ay guys, tignan nyo, hindi ko alam kung nabibigyan ng justice pero nakikita nyo ba dun? Yung bundok na merong mga snow, oh. Guys, so alam nyo ba itong Tashkent TV Tower, ito yung tallest building or structure sa buong Central Asia. Like I mentioned, taas na 375 meters. Yung mismong tower na to, nakakatulong to sa TV and radio signal across Uzbekistan. Kaya napaka-helpful niya sa lahat ng mga tao here. Okay, so gusto niyo makita yung glimpse sa harapan niya, ito, meron diyang highway, like parang expressway po, yung nandiyan sa harapan. And doon sa side doon, puro mga residential area. And may building dun sa bandang dulo, though hindi ko pa alam kung ano yun. Ito ako natutuwa, ang linis ng river na to. Hindi ko alam kung anong river yun, pero kitang-kita naman sa mismong screen, di ba na ang linis? Ngayon, nandito na tayo ngayon guys sa 8th floor. At ito yung restaurant. And parang tingin ko hindi ito yung parang mga unli na buffet na tulad sa iba. So yun nga, ano dito yung order ka, hindi ito buffet tulad sa iba. Binigyan tayo ng menu, papakita ko sa inyo kung magkano. Ko po, walang English. Walang English. Walang English guys. Kakailanganin natin ng Google Translate. Ngayon guys, i-pause nyo na lang para makita nyo kung ano yung Google Translate nyo. Ayan. 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 Ito pa. O diba? Ito guys ang order natin. Cream of mushroom. Siyempre pumanik tayo dito. I mean umakyat. Order na rin tayo. Okay, so tayo po ay muna. Taste natin ito. So, sarap. Lasang-lasa yung mushroom. Hindi siya maalat. Alam niyo yung tipong medyo rough pa yung mushroom na malalasahan mo sa dila mo. Ganun. Okay, so we're done dito sa mismong restaurant dito sa Tashkent TV Tower. And so far po, ang binayaran po natin sa cream of mushroom is 35,000 som. O diba, ang mura lang niya. And hindi ganong overpriced yung mga food dito. Man ditong mga line up ng mismo mga tower. So, pero alam nyo, kahit isa dyan, wala pa ako napupuntahan. Yung mga nasa labas lang. Oh, so ito ay matatagpuan sa Melbourne, Australia. Manifesting. Ayun na naman, ma-manifest na naman. Okay, evening time na at ngayon nag-book tayo ng Yandex going back home sa ating Hotel Uzbekistan for 25,000 som.